ating, ano kung bakit natin ginawa yun, it talks about warning. And then pahalaga, sabi nga ng John chapter 10, my sheep knows his voice. The voice of the shepherd. Ang tupa, alam niya kung sino ang pastor niya. Alam niya, pag mistrangero lang yan, at hindi totoo. Amen? Same thing with us. Today, I want to share with you something about building your relationship. Amen? Mahalaga yung relationship. Kahit sa mga cellgroups, makinig kayo mga leaders. Sa mga disciples na nandito, mahalaga po yung relationship. Alam niyo, it all starts not only in prayer, but it will start in relationship. Amen? Amen? Dapat ang isang leader marunong mag-build ng relationship. Pag hindi siya marunong mag-build ng relationship, it is because bakit hindi lalago yung kanyang cell group. Kung bakit hindi magiging dahilan, bakit hindi lumalago tayo. Ang isang simbahan kapag walang relationship, tingnan niyo po. Amen? Sa dami natin reliyon, sipa ka lang, pero wala ka doon ng relationship. Tama? Kaya sabi ko sa church is a spiritual family. Spiritual mo itong pamilya na kung saan meron ka ditong tatay, meron kang pamilya, may kapatid ka sa Panginoon. At pag sinabi pamilya, pag may problema ka, pwede sandalan. Pag may problema ka, pwede mong kausapin mga kapatid. Ano po? May ayun gusto ko ituro sa inyo. And we will start in the book of Psalms chapter 2 verse 7 to 8. Basahin mo natin. I will proclaim the Lord's peace said to me, you are my son. Today I become your father. As of me, and I will make the nation your inheritance. The ends of the earth your possession. Yung sabi po dyan, sabi ng Panginoon, ipiproglama ko, utos nilang Panginoon, sinasabi niya, ikaw ay aking anak. Alam niyo, ang sarap pag tinatawag ng anak. Ang nanay ko pag tinatawag ako galit, pagalit, different. Pero pag may bigay ako anak, sarap. Ha? Pagalit, different. Di ba ganun din kayo? Tama ba? Pero pag mahal ka, ang tawag sa'yo, pinakasapay anak ko. Ay po ba? Kaya, sa makikita niya, binibigay ng Diyos, sabi ng Panginoon, ikaw ay anak ko, at ngayon, klara yun, ako ang magiging tatay mo. Amen po ba? How many of you believe on the power of relationship? Kung gusto niyo po lumago tayo, yan po kailangan natin, the power of relationship. Maraming lumago kasi ginawa talaga nilang tatay yung pastor nila. Maraming lumabong simbahan kasi mga leader nila, itinuring talaga nilang kuya, itinuring talaga nilang tatay, itinuring nilang nanay, itinuring nilang ate. Alam mo ba, hindi nila ginagawang kautakuhan yung kanilang pastor, hindi nila ginawang kautakuhan yung kanilang leader, yung mayroong magandang relasyon ang pastor sa mga leader, at ang mga leader sa kanilang mga disciples, mga kapatid, nakikita niyo po, lalago po talaga. Ano yung mga naman sa group sa church, hindi lumalabo. Wala po kasi maayos na relasyon. Aminin na natin yan. Hindi tayo lalago. Kahit sa family. Kapag ang pamilya walang maayos na relasyon, hindi po yan magpo-flourish. Wala ba mali? Kasi pag ang isang relasyon maayos, marami pong magagawa mo sa tao. Ang isang pamilya. Kapag tayo din sa church, maayos na relationship natin, wala tayong bitterness to each other, maayos kita na communicate. Alam mo kasi, bagay na yung relationship mo sa bawat isa, may okay na okay mga kapatid, marami tayong magagawa. Kapag sa cell group niyo, okay ang relationship, marami po kayo magagawa. Marami kayo mag-win the souls kasi nagkakaansa tayo mga kapatid. Amen. Ano ba mga strategy na gawin natin? Para lumago ang simbahan, yung mga cell groups natin, hindi mag-work yan. Ha? Kung walang relationship na nabibuild. Amen. Ang bansa, hello, na sinasabi ko rito, in Psalms chapter 2, amen, ay magiging isa lamang ang inheritance. Sabi sa verse 7, dinidiklara ko yun, na ikaw ay tatawagan ko ang tatay mo, ikaw ay didiklara ko, anak ko, at dahil anak kita, bibigyan kita ng pamamat. Kahit sa mga bahay-bahay, wala rin po kasi casino relationship. Amen ba? Kayo ba pinabali niyo po ang tinatawag na relationship ninyo sa bahay-bahay? Sa mga magulang ninyo? Are you creating memories with your families? Baka mas maraming memories pa kung mali-nalino, pero sa Panginoon, wala kang pamilyang memory. Pero pag may namatay sa inyo, magpapaano ang safety, at bigla mo mga picture ng alaala niyo, wala maalaala. Buti pa yung alaala mo rin natin, yung alaala. But your relationship with your family, iba niyo yung pamilya. Ano nga ba ang nag-involve sa relationship na meron tayong pinagin? What is involved in relationship? Para maintindihan natin, number one, yan po kayo ng ibang
bahagi ng isang relasyon. Muna rin love. Sabihin mo love. Hindi. Huwag mong sabihin sa akin na mahal mo si Lord, pero hindi mo mahal ang kanilin ko. Hindi mo sabihin mo yun. Amen? Ang pagmamahal niyo po sa leader ninyo, ang pagmamahal niyo po sa pastor ninyo, ay katulad po yan ng ekspresyon ng pagmamahal niyo sa Diyos. At ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang pastor, ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang leader, ay parang pinapakita na hindi niyo rin mahal ang Diyos na nagpadala sa inyo ng mga pastor niyo. Di ba kaya ang sabi ng Jeremiah 3:15? Sabi siya, then I will give you shepherds after my own heart who will lead you with knowledge and understanding. Yung sabi ko sa inyo, meron lang tayong iisang pastor, kaya ako, pastor ko, isa lang talaga eh. And then, yes, nakikinig din ako ng mga pastor sa YouTube or kung saan-saan. Pero meron lang isang ino-honor na pastor na yun ang ninanoint ng Diyos para sa akin. Amen. Amen. Kaya yung pastor kong yun, sabi ng Lord, kung paano ginagawa ko nun, yun din ginagawa ko since bakit, ang Diyos ang nagpadala ng pastor sa iyo eh. Amen. Amen. Pag ikaw ay masaya, ang ginagawa yung pastor mo, parang sinabi mo ang ligaya ko dahil binigyan ako ng pastor. Same thing sa leader na meron po kayo. Taas ang kamay na nagsasabi, mahal mo ang leader ng pastor mo. Yung ba, di pa taas ang kamay, di pa kalahati lang dahil. Buli ka, tingnan mo ang katabi mo. Taas ang kamay na nagmamahal sa leader niya. Mahal sa pastor niya. Amen. Kaya pala mahal mo yung pastor at leader mo, kaya pinaplano mong siraan. Pinaplano mong baguhin. Pinaplano yung tansyawan. Minsan na-prayer mo pa, kunin ka na ni Lord. Sino talaga dito for real lang? Mahal talaga ako leader ng pastor niya. Sabi ko sa inyo, on my 15 years as a Christian, amen, never ko sa palitan ang pastor ko. Hindi ko iniwan yung pastor ko. Pag nakakarinig ako regarding issues sa pastor ko, I make sure I'm ready to fight for her. Kasi kilala ko yung pastor ko. Pag nakakarinig ako ng mga sinungalingan patungkol sa pastor ko, kilala ko yung pastor ko. Alam mo, pag nakakarinig ako na sila sa, di ba mga leaders na nandito, pag nakarinig ako ng issue, kahit sa kanito sa inyo, kapwa leader man yan, o kahit sa pastor, alam mo sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko, sigurado ko sa sinasabi mo, tawagin mo si pastor. Di ba? Sige, sigurado ko sa sinasabi mo, tatawagin ko yung sinisiraan mo. Ha? Ay, okay, pastor mo na. Amen? Ano ba? Ngayon, pag may tao nagsasalita na masama sa leader nila, sa pastor nila, ang sagot na natin, umano pagsibuha. Wala na. Hindi ba kasi yung relationship natin? Dapat kapag may nasasabi masama sa inyong pastor, sa inyong mga leader, sabihin niyo mo, kaya mo mapatulayan yan. At kung talagang si pastor, iharap ko sa iyo, kaya mo sabihin ang harapan niya. Amen? Kasi ganyan din ako eh. Pag may mga narinig ang sa mga leaders ko, kilala ko sila. Yung mga nagpapakilala lang sa akin, nagbibuild ng relationship. Ayan. Kasi kung yung tatay, kaya pag ang tatay nila nare-reject nila mga leaders, kumikabit na yung tatay mo. Papayag ba kayo? Siguro pag ginawa niya sa tatay ko, grabe kaya pa na akong darang pumasa ng baril. Para sa iba na yun, grabe. Kaya ko lang sa paa. Di ba namin sabi, hindi tayo makakuha ng engagement sa Diyos. Hindi tayo makumanahal ng Panginoon kasi hindi tayo marunong yung totoong magmahal sa isang magulang. Sa ating spiritual man yan, o physical na magulang. Alam niyo po ba mga pastor, mga leader, yung mga magulang na spiritual na ibinigay na Diyos sa atin. Amen? Hindi ko na na-express mo yung pag-ibig mo sa Diyos kasi alam bakit binigyan ka ng pastor, dyan mo na-express yung pagmamahal mo sa Diyos. Kasi Diyos, hindi mo naman nakikita eh. Tama? Nakita mo yung tinuwag tayo sa dati nating reliyon. Sige, pakita mo yung pagmamahal dyan sa bulto. Lagyan mo ng spam. Lagyan mo ng bulaklak. Lagyan mo ng kung ano nang ilalagay ko dyan. Kasi bakit hindi ginagawa ko ninyo yun? Kasi doon yung pinapakita yung love ninyo. Pero alam niyo ba, the Bible tells us kung paano yung express yung love natin sa Panginoon to the servant that God gave you. Again, alam mo ba? You know, kasi sabi ng Lord, if you are truly a son, then sabi ni Lord, ginideclare na ako ang tatay. That is the number one sign that you belong to a father. Hindi pwede na walang pag-ibig sa isang relationship. Pangalawa, ang mahalaga sa isang relasyon, loyal.
Ang Tagalog, matapat. Sabi nyo nga. Amen? Sabi nyo nga. Wala pong pastor at leader na perfecto. Amen ba? Yung pastor at leader nagkakamali. Yung leader nyo nagkakamali din po yan. May panahon din pong manghihina ang mga pastor at mga leader nyo. At yung panahon magkakamali-mali yung mga desisyon nila. Pero doon sa panahon na mga pastor nyo nagkakamali, sa panahon na nanghihina ang pastor nyo, dyan yung magpapakita yung loyalty na meron kayo. Nakagad hindi yung pastor ko, hindi ko siya pagbubuhatan ng kamay. Nakagad yung pastor ko, hindi ko siya magsasalita ng masakit. Listen, we don't become brothers because of... Alam niyo ang totoong talaka, kahit ano sabihin ng magulang, kahit minsan parang hindi mo gusto sa tulong, susunod ka ba? Boss, ha? Kung sumusunod lang yan, hindi ka ba eh? Tama ba? Kapag sa church mga kapatid, kung saan tayo, tunay na anak tayo ng Diyos, grabe. Akong pastor, ang mga leader, sino dito mga pastor at leader, gaganahan talaga maglingkod. Bakit? Kung ang tunay na anak ito eh. Kasi kahit nagdalit yung sabihin nun, kahit ang bigat, kahit ang hirap, imbis na magpahinga na lang sila sa mga ganung oras ng dapat, nagpapahinga sila, o gumawa sila ng mga piti nila, eh kita mo, hindi mo na yung ganito. Hindi mo alam na yung Diyos. Kapag sa church, may mga true signs talaga. Tunay na anak talaga ng Diyos. Grabe. Yung mga pastor, grabe, mas gaganahan maglingkod sa Diyos. Ang mga pastor, ang mga leader, mas lalo maglingkod soul yan. Gaganahan sa paglingkod. Mahirap kayong pumasok sa isang simbahan na, pag pumasok sa pastor, parang agent explore ko natin. Kasi hindi mo alam sinong kalaban na dito. Baka may iniisip na sa mga doon. Ayun, pastor, ganyan naman ako. Oh, ha? Di ba sarap pumasok sa isang lugar na alam mo bang lahat ito mga anak ko? Amen? Pupunta tayo kay Ambol. Di ba may kapatid si... Kailan Olga, kailan Olga. Tunay na anak ba siya nindong papagitong Bulbulyo? Ang ulang ano? Sila tunay na anak. Ha? Si Ramon. Ano kita niya mo? Anong ginagawa ni Olga? May ibang balak. Pero kung hindi tunay na anak, kita mo, then susunod sa tatay niya. Sumunod ba niya nagpapanggol na? Pero ang tunay na anak mula sa puso ang pasakot ng sunod. Amen? Hindi po ba? Huwag naman sana papasok si pastor yung leader niya sa celebrity na parang magdadang-daan siya kasi baka mamay sa hotel yung disciple. Amen? Baka mamay lang sa kalit. Hindi na. Hindi napakasarap honestly sa isang pastor. Hello? Di ba, sa isang leader yung finally at home na. Hindi ako mangangamba kasi alam ko ito mga anak ko doon. Wala ditong Olga. Wala ditong Mora. Kasi lahat to, alam ko kung sinasabi sa akin ni Lord, susunod itong mga to. Amen? Pang-lima, na kailangan, igatawag natin he carried the DNA of his father. Siyempre, kung anong tatay mo yun, din. Tama ba? Kung anong isip ng tatay nyo, yun din ang laman ng isip niya. Kung anong gano'n ng tatay nyo, gano'n nyo din. Tama ba? Kung yung mo yung anak, aba, parang katulad ka ng papa mo sa pananalita, sa gawi, sa lakal. Minsan, di ba, nakakawin sa magulang. Kasi yung tatay mo yun eh. Gusto tanong ka mo, bilang ng tatay mo pa ito. Sayang ako yung pare. Diba? Kaya nasabi ko po sa inyo, kapag pinag-value niyo po yung relationship with father and son, candidaate po kayo sa inheritance. Pangako yun ng Diyos. Alam niyo po sa bawat bahay na maayos, ang inheritance, hindi naman po yan sa mga poor people, tama, no? Sinabi ko si Pamanan, baka siya kaya sa mayayaman. Tama? Ang pinukwento dito sa isang mucho dinero atmosphere, mga kapatid. Kapag ganyan ang atmosphere, hindi pwede mawawala ng atmosphere. Siyempre. Kapag siyempre mayaman kayo, may mga alipin kayo dyan, tama ba? May mga trabahante at katulong sa loob ng bahay. Pero parehas silang nasa loob ng bahay, pero iba ang trabahante. Iba yung slaves, iba yung anak. Tama ba? Posible ba ang isang anak ng Diyos ay nasa loob ng bahay ng Diyos, pero wala siya. Siya pala ay utang alipin. Ha? Kasi nakalaban. Ang kalaban ng isang true sons, kung totoong anak, yung pagkakaroon ng utak alipin. Bigyan ko kayo, no spirit meron itong mga utak alipin number 1. The slave stays for what he can get. Ang utak alipin ganyan yan, mananatili yan sa bagay na pwede lang niyang makuha. Amen? Siyempre, maraming, kaya nga alipin ako dito, kaya nga magtatrabaho dito para saan? Para saan? Hindi siyempre para sa sweldo,
Hindi ba sa bahay, kung may katulong kayo, bakit andyan siya? Kasi may sweldo. Ang anak ka bang nandyan? Dahil daw sa sweldo, walang sweldo ang anak eh. Ha? Ba't nandyan ka sa bahay nyo? Eh, kasi tayo sa tatay ko to eh. Tama ba? Kaya nag-i-stay. Pero ang slaves, ang alipin, ha? Nag-i-stay yan as bakit? May libre dito eh. Pakain ako. Pero ako. Lahat na, binibigay sa akin. Pasweldo pa ako. Oh, di dito na ako. May kapalit kasi pa yung ginagawa. Yan ang spirit of slave. Parang mga Christian, pupunta sa church. Hanapin pa ng mapapakinabangan niya. Eh maraming ganyan eh. Pumupunta sa church. Ay ako dito, parang maliit dito ang ligaya. Doon na ako sa Victor eh. Ha? At parang dito eh. Parang sisira na yung program dito. Eh dito pa, ang kaya mo parang maghinagin. Ay doon na lang ako sa CCR. At gusto pwede ka mag-chapel, mag-boots. Mapakita yung nakaboots ako eh. Hello? Amen? Kaya mga kumagin. Hello? Di ba natin lumilipat ng simbahan? Wala kang umaayaw. Pero hindi dahil bakit yung celebrate mo? Kundi ang problema, wala kasi dito ang gano'n eh. Ay, yun. Ay, doon na lang ako sa ibang cell kasi doon, paalimbriya ng paalimbriya. Hindi sa celebrate namin. Leader namin, pag-pag-pag-pag-pag. Bubunin na kami. Doon na lang ako sa isang leader. Hindi dahil hindi ka magaling. Kasi ang puta slaves, yung pakinabang lang, ang hinahanap. Pero yung mga anak, yung vision. Dito ako nilagay ni Lord. Kuya, ate, at dito ako nilagay ni Lord. Tutulungan kita. Ano ba yung vision mo, leader? Sa nilibigay sa iyong Panginoon, sasamahan kita. Amen. Amen. Hello? Ang sano, ang tunay na anak, kapag nakakita ng pala, tutulungan niya yung tatay niya na magkaroon. Tumunta ka ipin, ay wala dito, wala pa lang SSS, wala pa lang PH, doon na lang ako sa ibang amo. Pero yung tunay na anak, ano wala pa dito papa? Wala ka dito, sige, magtatrabaho ko, tulungan mo kita, bibigyan kita ng effort. Yan, sigurado ako yung tatay mo, that's my boy. Kaya kayo nandito eh, kasi I believe you are two sons and daughters of God. Hindi nyo naghahanap dito ng wala, hindi nandito kayo para mag-serve. Jesus came to serve and not to be served. Ano yan? Ilang pastor lang pumiyak at leader dahil iniwanan sa mga tao niya. Kaya ako, ang mindset ko na po ngayon, ha? Di ko na iniisip na, ay, iniwanan ako. Ano ko iniisip ko? Tinanggal nilo. Amen. Ha? Ang buong pagkakaano na sila sa slave, ay, umalis ako. Ha? Umalis ako. Pero totoo, sa tunay na anak, tinanggal ka ng Diyos. Kaya ako pag may umaalis, ay, slave. Pala na pag slave ako umalis, nakakalungkot yun. Ha? Hindi na ako nalulungkot. Bakit? Kasi slave na yun. Wala namang makiksura dun eh. Pero yung kapag anak mo talaga yung nawala, umalis pa, grabe. At ako, ito pang natutunan mo, kasi noon na nagpapastor ako, isa mga natutunan mo, ang tao wala kami, bukatan yung gawin mo, please mo lang, please, wala. Aalis pa rin yan pag gusto niya lang umalis. Pero sa tinuro sa atin ng Panginoon mga kapatid, pag anak mo talaga yan, bangalik. Ako, ang dami ko na nasubukan. Kasi may bakit, huwag kayo makinig kayo, mga leaders lalo na. Ang bawat relationship sinusubok yan ng tadhana. Hindi tadhana, hindi susubukin talaga. Yes. Ako sa dami na tao na kasalamu mo ako, Lord, yung tunay maiwanan. Ako sa mga leaders na meron akong kilala ko si yung tunay. Ha? Si Pastor, kasi baka maging pastor yan. Hinamon mo yung suntukan niya. Honestly. Sabi ko, sige, hindi naman sa akin eh. Suntukan tayo lumabas ka dyan. Ha? Dahil ko sinabi sa kanya masasakit. Ha? Pero after it, ako mga kapatid, mas lalo naging bad sa relationship namin. Trusted ko na yan. Pag nakarinig siya na regarding sa akin, Pastor Jet, kasi sinasabi po regarding sa iyo. Alam ko na. Tested na yung relationship namin. Titignan mo, sige, kahit anong kita, sige, titignan mo, aalis ka ba? Kasi pag yun ay utak slave, alam mo utak slave, pag kinorek mo, pero di ba ang anak kahit sabihan, aalis ka ba sa bahay yun? Hindi naman eh. Pero yung mga contacts na ibang pinagsabihan mo, alis na ka dyan, makapagsalita ka, walang mo na sweldo dyan, libo-libo. Amen. Pero yung mga anak ng Diyos, yung mga tunay na anak ng Diyos, from thick and thin. From thick and thin. Yung pinagulungkot kung may umalis. Malungkot kayo kung umalis, discern niya bilang mamulang spiritual, ano yan? Sa araw ba ka rin yan? Amen.
Pero pag punta kasi, ay okay lang yun. Hindi na ako nalulungkot kasi hindi siya umalis, inalis ka ni Lord. Amen? Kaya hindi pwede. Kaya minsan, minsan yung mga kumakaalis, ang pamalaki yan. Hello? Ay, umalis na ako. Kawawa kayo ba? Ay, wala kayong wala kayong ganyan. Ha? Hindi. Pag may nagpapaalam sa akin, at alam kong may spirit ng silva. Kasi bye-bye. Bye. Di ba manginilay lang? Amen? Minsan, kausap ko si Bishop Martin. Ha? Sabi ko, Bishop Martin, ganito po nangyayari. Umalis po, umalis. Ha? Ay, okay lang siya. Ang tanaya. Ay, kung umalis eh. Kambing pa rin ang umalis eh. Ay, sama pa. O, di wala ka na rin kambing. Di ba dapat mo sa gato? Pa na lang naiwan. Sabi ko, ano? Amen? Tandaan mo, Jesus left 99 to find the one. Ang inagaw na isa ni Lord, yung tupa. Hindi kambing ha. Kasi nagsabi sa gusto ba, di mo ilagay yun? Ha? Di mo sabi sa Bible, 99 iniwanan, may nanot ka isa. Ay, shit po yun. Eh, kung yung tupa yung hindi pala tupa, itupak din naman. Eh, huwag niya tupa. Parang namadot ng kambing na pinuwaw kasi susunod mo lang pala sa sarili mo. Ang hinahanap ng tupa. Amen. 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 Ginawa mo ng tupa. Yes. Hindi kambing. Kasi pag kambing, kahit pa kayo mo na parang susumagin ka yan. Amen ba? Eh, mas masama na kung hindi kambing yan. Ano yan, ma'am? Gusto parang sumungayin ako, tuso na yung tapos. Hindi na. Pero kapag pinalita ka kambing, umalis na, pinamusta ko, ay, kumusta na ako? Ha? Mabuti naman, kinakamusta ba? Mabuti naman. Ha? Mabuti na simula na wala ka. At kung reklamo ako, bumalik na lang. Ha? Kasi okay na. Ha? Kasi bakit minsan, yung camping na nagiging dahilan para hindi makapasok, yung isang nakatupang hindi makapasok. Kaya pag inalis na nila yung tupa, ayun yung kambil. Maganda yung may papasok mas marami. Tupa sa akala ko ba silang slaves? Ito, mag-isip ako tax slave siya. Pag ako nawala, mapapasama kayo. Yan ang tax slave. Ito mga anak, ganun ba kayo mag-isip sa magulang nyo? Kapag umalis sa bahay natin, kawawa kayo. Di ba hindi pa kung umalis? Kasi pag umalis mga 2 days, balik ka na ulit. Anak, pera. Mama, sorry na. Ay, natin. Pero yung mga utak slave, pag umalis yan, kawawa kayo. Ha? Amen? Minsan ganyan mag-isip ang utak slave. Pero yung mga tunay na anak, hindi kawawa. Mas napaganda pa nga nung nawala ka. Pero, kaya kikihin mo kayo ng akala siya pala, yung, di pala anak yung katulog pala, ay magpasalamat po kayo sa Diyos. Huwag niyong panghilayangan ang may spirito ng slaves. Ha? Kapag umalis ang may spirit of slave, pagkahanap lang yan ng ibang trabaho. So, most spirit ng slave, pagmamanulis dahil darating sila sa inyo dahil sa kapukuha sa inyo. Number 2, ang slave's agenda is too personal. Ha? Ang agenda lang nila kung pang sarili. Wala akong bakit gano'n. Di ba? Kung pang sarili. Bakit gano'n? Bakit dyan? Ba't wala ako noon? Wala akong pang sarili. Sarili ang naiisip. Amen? Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciples, everyone's favorite disciple, deny. Yung tunay na anak ng Diyos, hindi. Kasi tatay nyo, kung tunay kang anak, hindi ka na pang sarili. Kasi yung tatay nyo naman, hindi bulag. Ang tatay nyo naman nakikita ko ng pangailangan niyo. Tama? Alam mo, tatay nyo, pag ramdam nyo, pag wala ka ng pera. Ramdam mo tatay yan. Ramdam mo tatay, pag may kailangan ka. Kasi sinasakyan mo sa kwarto. Ha? Binobola-bola mo siya. Tama po ba? Pero sabi niyo, think yourself. Amen? Napunta ka slaves. Pang sarili lang. Number 3, slaves leave the house for a better offer. Ang butang alipin, iiwag ka niya. Kasi bakit? Kasi may ibang mas magandang offer doon eh. Tama? Mas maganda doon. Uy, mas masaya doon. May mga tuwa pang lahat doon. Dito kasi, pinipigilan ako dito eh. Dito kasi, walang maganda dito eh. Amen? Siyempre, ganun talaga ang tax din. Naghahanap ng mas magandang offer niya. Pero kung anak, yes, may makikita yung magandang offer.
Pero he will stay at the house at laging babalik niya. Kahit pa na lang, kahit magtrabaho yan sa malayo, pipilitin niya, babalik ko linggo-linggo, babalik ako ganito. Bakit? Mahalaga pa rin yung presensya ng pamilya eh. Ano ba? Amen. Hindi dahil sa makukuha, kundi dahil mahal nila yung nanay nila. Right ba? Number 4, the slave never carried the heart and nature of his master. Ang anak kanina, ano kinikerry niya? DNA ng tatay niya. Hawid na ng tatay niya eh. Pero ang mga slaves, hindi po niya kinikerry yun. Bakit? Hindi mo makikita ang nature ng kanyang master sa isang slave. Kaya ang pastor na nag-disciple, nag-train, you will begin to see the nature and manifestation of the environment. Ako bilang pastor, nag-train lang ng mga disciple ko eh. At alam niyo, pag nag-train ka ng disciple, minsan nagpupunta yung mga leaders ko, sabi nila, alam po, sa ganun pala yun. Kita nila, yung sinasabi ko eh, nakikita nyo na ngayon. Ngayon naman. Kasi kikeri mo yung DNA eh. Mararanasan mo yun eh. Slow. Amen? Slow. Anak ka kasi. Pag anak ka, yung DNA ng tatay mo, yung nature niya, ikikeri mo yan, mga kapatid. At ikaw, yung character, makikita rin kasi sa hindi ko yun. Amen mo ba? Hello? Ganun din po kasi yung totoong ama natin. Ang Diyos, dapat kumukuha dapat sa atin, nakikita sa atin yung tunay na ugali at nature ng Diyos. Because we are a true son. Pang-lima, na? Diba sa inyo, naalis. Dahil bakit? Kasi the slave needs once to impose discipline. Tama? Ang anak, ang pinagsabihan, mananatili pa rin. Tama? Pag-pray pa niya din sa ano, amen, diba? Ano tayo alam niya mga 10 seconds lang yan? 30 minutes. Pero kung hindi, pahindigan, wala ako. Amen? Pero ang mga slaves, pag sabihin ko, bakit ganyan? Grabe ko dyan, sir. Mukapagsalit naman, sir. Parang binili mo na yung buhay ko. Hindi mo papakita. Amen ba? Kung sa atin, aalisin. Bakit? Nag-review lang yung pastor. Ha? Tanggal ka na sa simbahan. Diba sa atin, aalis? Bakit? Kasi you don't understand the meaning of relationship between father and son. Kapag na-build yung relationship, mga leader at pastor, kapag na-build yung relationship ko sa disciple mo, kaya magsabihan mo yan, kasi alam mo, anak kita. Amen? Alit mo ba? Minsan pag may sabi tayo, akala mo matapang ka eh. Akala mo sa kaya. Akala mo matapang ka. Akala mo may prinsipyo pa. Hindi mo lang pala na-build na yung spirit ng pagiging slave sa'yo. Mga kapatid. And you need to learn about it, mga kapatid. Kapag sinabi ng Diyos, I am your father, you are my son, you need to develop that as atmosphere. Expect that, kung kasi inheritance sa Paglo, yung tunay na anak, yun na ako mamamataya. Pag hindi na anak, walang pamanong dagang gawin. Amen. Amen. Di ba kasi gusto agad inheritance, pamanaran agad eh. Puti, kung pilaran ang anak. Amen. Yung problema marami, maasta parang tayong talintin. Mas malaking inheritance kesa kalabang kino-offer sa inyo ng mundo ito. Kaya huwag kayong matulog. Kasi in-offer dito sa mundo, kunti lang yan. Yung pamamaro sa tatay mo, yung bansa-bansa sabi ng Diyos. Amen. And that's the only motive. Spirit of slavery class, they never enjoy their work. They only enjoy the reward of their labor. Ha? Alam mo yung mga slave, hindi sila nag-enjoy sa ginagawa niya. Ha? Nag-enjoy lang sila kasi may kapalit. Ang slave, marami ang pagling sa buhay. Bakit? Kasi mga slaves eh. Kaya kita rin po si Jesus, kaya binigay sa kanya kanang tamang, ng kanang trono ng kamasalangit. Binigay nila ng inheritance dahil kahit sa siyang anak ng Diyos is willing to serve his Father. Kahit ito yung hirap ng pinagapo kung kaya na nga ni Jesus Ama sa Gethsemane, huwag lang kayo kung pagdaan mo na lang. Pero yung malooban ko ang masunod. Amen. Kaya kita niyo tapos na yung maraming Christian kung bakit lipat ng tapos sa tapos ay natutupa. Ay. Sabi mo sa akin, pakalaman. We have two sons and daughters of God. Kasi pag hindi ka nagpapag-true sons, baka natuwan ka ng spirit of slaves. Or slavery. Anong goal ng son? Sabi ng Bible, inheritance. Or slave. Wawala yan sa tao. Pag nagwalis ang Diyos sa simbahan, wawalis sila Diyos hindi yung anak. Wawalis sa sino?
Di ba kasi, minsan akala namin may sabi sa'yo, pero minsan akala mo walis ka eh. Ay, walis ako kasi parang hindi ko walis. Yung inagdilis mo ng mobile ko. Ha? Ang walis sa church natin sa kanila. Walis ka ba? Kung mag-alis ka ng Diyos. Yan ang totoo. Kasi bakit? Pinurge ng Lord. Ang church, kaya wala ko sinasabi. Hindi ko simbahan ng Pastor Jen. Pinurge ko. Hindi ako may ani. Wala ko marunong mag-alis kahit sa mga kumatayo. Hindi ako nagpipili. Sila nagpipili sila yung tinatagot sila. Iban ko yung sarili ko. O, ano ang tawag na gawin malakihin? O, masawsin. Amen. O, ano ang tawag na bumalik? O, pumasok. Ang natutunan pa ng Yeso. Ang natutunan. Ano? Kasi. Nagpag hindi ka lang mo. Tapos hindi mo maintindihan doon. Gusto mo sa hindi ako tayo. Hindi ka pinagpapaliti kami. Walang days. Sarili mo. Amen. You become a true sons to your pastor, to your leader. Amen. Para sa lahat ng iniwan, kung kayo malungkot, ay lang maganda para sa iyo. Alam mo kung sa iyo, mga atalis sa atin, paparamdam yan. Ha? Kaya pag may umali sa atin sa church, paparamdam natin sa iyo. Bumulong yan. Pag-uusap-usap. Dinisitahin naman ang minsan. Paalala. Ang sino mang kumausap sa may spirit of slaves, makakahawayan sa iyo. So, ang dapat ginagawa dyan, pamunayan sa sarili mo, I am a son. I am a daughter. Amen? Sino man yung nagsalita ng pangit sa simbahan mo, ito, mananagusa. Amen? Sino man magsalita ng pangit sa leader mo, mananagusa. Alam mo, mayroong isang pastor. Amen? Sa church, ilan ang pastor na to. Tulad dito, isang service para maging ordinary na gawa ng tipo. Kaya dumating yung pastor, yung bishop, nagkakaganda ng commotion. Sabi niya, ano ginagawa niyo sa pangin ito pag-umuso? And then, pastor, nagkakawin po. Sino yan? Tao yan. Hindi ganun po. Tinatakot sa opisina ng pastor. O ano na ginagawa mo? Sino po? Si brother. Hindi ko natin po. Kasi bakit siya po yan? Ano nung pinasasabi ng pagod sa ibang namin sa iyo? Kasi nung ko na, parang makatingin lang yung bigyan na yung tapos ng po. Sabi ng pastor, patay sa mga po. Nagkagawa yung cancer for drug. Kasi kung mo na itong ano, ipagawa natin sa bahan. Ipagawa ka. Ayan. Kaya yung tunay na anak, kung nakamalagay ka ng mga negative scar. Patay mo yun. Pastor mo yun. Leader mo yun. Amen? Pag-church mo yun. Sinisira rin simbahan mo, yung pag-spiritual, walang ginagawa. Ano ba? Tumatingnan kayo. Usually, yung mga umaalis, inalis ng Panginoon. Kung sino mga umaalis sa iyo, sino? Kasi leader, bakit yung pakamamahali, leader. Amen? Alam ba, isang leader, umalis sa church, tinatanggalan siya ng authority ng mga. Ako bilang pastor na isang dito ni Lord, dahil ako authority na magsalita sa inyo, hindi sasamahan niyo. Yung may mga tao siya na umalis, magsasalita sa inyo. Na makinig, bakit? Dahil authority yun sa layo mo. Amen. Amen ko ba? They have no authority to speak over your life. So, bakit ko makinig sa kanila? Ha? So, kung may simbahan ang pinakaroon sa inyo, hindi ka nakinig para sa inyo. You know, the only person that is power to speak over your life is the one who God ordained and is true. Kaya doon, si Lord na itinagay sa inyo, yung Diyos sa buhay na nilalaman. Kung bakit nakikinig, mayroong isang tao talaga ni ordain si Lord na dapat punta lang nakikinig. Amin mo ba? Pero sa mga disciple mo, minsan di ba nalilito? Bakit na pinapakinggan? Pagkakanan lang po ba? Ano po ba? Alam niya, isa lang ang pastor niya. Sa chapter 3, kaya sinabi ni Jesus, my true sheep, ang tunay kong tuba, alam niya, ang boses na nag-ig sa iyo. Hindi maraming pastor. Sa mga ito, maraming pastor. Pero kung sino pastor, sila bulong. Hanapin, may isang papilyo. Maraming pastor po ngayon. Pero hindi lahat. Tunay na pastor.
Di ba panas? Matagal na sa talas. Amen. Or else, hindi tayo nag-ingat at hawa tayo ng mga. Remember, kung may spirit of slavery, huwag ka kakarasan ng blessings of God. Because only the Son will receive blessing and inheritance. Ha? Pinapatayin mo kasi ng Diyos yung character natin kung totoo tayo. Yung pastor nyo, yung leader nyo, you need to honor them. You need to love them. Power ng spirit of faith sa bawat simbahan. Check nyo ang buhay natin. Ha? Check natin, baka may inalis ka ni Lord. Ha? Amen? Pero yun sa mga problem sa mga pastor at mga leader, minsan, don't give importance. Pakito lang sa mga sa leaders na naging. Ha? Parang minsan nagpapagdalibel din sa iyo, makalaman din mo pinaka-prioritize. Baka hindi na naman yan, hindi naman siya important. Baka naman yan, hindi naman siya nakapagdalibel. Bakit sa inyo mga leaders, may morals, memories, picture inside. Bakit yung memoria? Amen. Sige, mag-picture, tayo mag-picture, ikaw sa akin. Baka minsan hindi ka na nagsasabi ito sa lama, sa disciple. Bakit nakapagod tayo ng encouragement para sa mga kasal? Hindi po ba? Ano po ba? Kaya believe, dito sa atin, bless tayo ng Lord, hindi tayo inheritance, para nami-ilog tayo, alit tayo, mga true sons of God tayo, we are the true Father. Bawat hindi nagsawa mas na tunay tayo tatay ng Lord. Diba? So, kaya sa oras na mga kapatid, kung message sa atin, about building relationship, mahalaga. Amen? Gusto ni Lord, ayaw ng Lord ng bear this ordinance. Gusto ng Panginoon na tutuwa lang sa iyo kung paano kapag tayo nagkakakas sa kasama. Hindi tayo, kung di makasama kayo ng Lord sa pastor mo sa libo, sabihin mo kayo sa linan mo, pag-usapan, hindi pinag-uusapan. Kasi pastor mo rin pala makakarinig ng issue niya. Hindi ka naman. Pag-usapan kasi lahat naman ng problema na pag-usapan niya. Disciple mo, pag-usapan mo. Kung ayaw mo naman mag-disciple, magsabi ka sa ligan mo. Wala kang masama doon. Kaya kung nagpupula akong disciple. Amen? Kasi dati, nagkakaroon ng problema eh. Amen? Pero, pag-willing ka na. Kami mga pastor, itong mga leaders at they're always available. Pag-ready ka na, sabi ka lang. Amen? Pero, kainis ko sabi sa inyo, pag-ingat kayo. Kasi pag naalipin kayo ng spirit of slavery, hirap umalis. Kasi siguraduhin ko sa inyo. Ngayon pala, piliin mo na, I want true sons. I want true daughter. Alam ko na, tutulungan ko ang leader ko kasi may vision lang pala siya na binigay ni Lord sa kanya, binababalang sa akin. Tutulong ako sa kanya kasi magtutulungan kami para mag-fulfill namin yung mission na galing kay Lord. Amen? Amen po ba? Pero ang itong mensahe sa atin, building a relationship, father and son relationship. Amen? Yung mga kaya, mag-aaral ko tayo, marami pa, walang mga message ito, makatulong sa akin. And lastly, meron tayong games ulit. Okay? Siyempre, kaya pag-bigyan, hindi pa premyo, sino